guys! Welcome back sa aking YouTube channel! Ayan, nagbabalik tayo ulit. And ayun nga, so story time update. Uh, okay naman kami ni Afam na taga Jacksonville, Florida, USA. Ayan, napakabait niya guys, napakabait. Ngayon lang medyo masama yung kanyang pakiramdam, sabi niya. Pero at least, ang kagandahan doon ay nag-update siya. So, if you're watching this, I know you're a silent viewer of mine. So, I want you to get well and drink your medication and follow what the doctor's advice that, that the doctor has given you. Follow the doctor's advice and drink your medication religiously on time so that you will be feeling better, okay? Hugs and kisses for you, Han. There. Oh, so ayun guys, yun yung mensahe ko sa kanya kasi baka sakaling nanonood siya. At sinabi ko baka silent, silent viewer. Yung tahimik lang pero nanonood. Yun. Kasi feeling ko nanonood siya kasi nung isang beses, meron siyang nabanggit about sa ating vlog and laking gulat daw niya, buti na lang daw hindi ako naglapag ng picture. Sabi ko sa kanya, hindi ko gagawin yon kung walang abiso galing sa'yo na pinapayagan mo ako. Kasi ayoko naman i-invade yung iyong privacy kasi hindi natin saklaw kasi may mga taong ayaw, 'di ba? Na mapakita sa vlog, gusto nila yung privacy nila ay ginagalang. So, yun ang sinabi ko sa kanya. Na hindi ako naglapag ng litrato mo para naman sa privacy mo. Yun ang sinabi ko sa kanya. So, sabi niya, thankful daw siya dahil ganun daw ako mag-isip at thankful siya na nakilala daw niya ako. So, sabi ko naman, ako din, in the other hand, thankful din ako na nakilala ko siya. Yun ang sabi ko sa kanya dahil dumating siya sa tamang oras at tamang panahon. Yun ang sabi ko sa kanya. So, okay naman siya. And sa mga bagay-bagay, ano talaga siya, yung hands-on talaga siya, lalo na pagdating sa mga apo niya, anak niya, kasi meron siyang apo. Siguro mga 2 yun, anak niyang babae na panganay. Kasi meron siyang anak na nag-aaral pa, yun ay parang yung isa 10 years old, tapos yung isa ay ano pa lang, tawag dito, ilang taon na ba yung nabanggit niya? Parang 5 years old, parang ganon. Tapos, yung pinakapanganay niya naman, na babae, yun yung may anak. Doon siya nagkaapo. Parang 2 din. Parang 2 lalaki. Ganon. So, thankful ako na siya bilang tao ay talaga naman legit. Yung napakabait. Wala siyang keme kung tayo ay transgender or ano pa man para sa kanya kasi nung nakilala niya ako sa dating site, sabi niya nung time na yun magi-give up na daw siya dapat kasi parang hindi naman daw hindi naman daw parang legit yung mga nandoon kasi uso ngayon kasi 'di ba yung mga scammer na ganyan. Ang malungkot lang kasi merong mga kababayan nating Pinoy na kapag may foreigner na chinachat, ang ginagawa ng mga kababayan nating Pinoy hinihinga ng pera. 'Di ba? Yun ang masama doon eh. Yun yung nakakasira ng imahe ng Pinoy. Kasi meron tayong kapwa mga Pinoy nanghihingi ng pera sa foreigner. Ikaw ang maaano niyan, 'di ba? Yung masisira imahe mo. So, ang sinabi ko sa kanya noon, hindi naman lahat. Sabi ko, hindi lahat ng Pinoy ay ganon. Kasi, kung may Pinoy ka man na na-encounter na ganon, meron din naman na mga mababait at hindi nanghihingi ng pera. Yung nagtatrabaho rin ng marangal.
Yun ang sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, gaya ko, nagtatrabaho ako ng marangal. Hindi ako nahingi ng pera sa kahit sinong hindi ko kilala. Kasi hindi ako pinalaki ng lola ko, tsaka ng nanay tatay ko na manghingi ng pera sa ibang tao na hindi ko kilala. Hindi ako ganun. Yun ang sabi ko sa kanya. Hanggat maaari, kayod marino ang ginagawa kong pagtatrabaho. Yung galing talaga sa dugot, pawis at hirap. Yun ang ginagawa ko na pagtatrabaho. Na alam kong marangal. Kasi nga, kung magtatrabaho pa ako ulit sa opisina, mahirap na kasi yung sa kalusugan ko na lang. Hindi na ako pwedeng magbalik pa sa call center. Yun ang sabi ko sa kanya kasi ang oras na binibigay sa akin ay pagpupuyat. Hindi na ako pwede kasi tayo ay tumatanda na. Sabi ko, 42 years old na ako. Bawal na akong, sabi ng doktor ko, bawal na akong magpuyat-puyat kasi nga ako ay may high blood. Ako ay may iniinom na. Niresetahan niya ako ng losartan tsaka amlodipine. Yun yung sa kalusugan ko. Kaya kung babalik man ako sa opisina, ang binibigay na oras sa akin ng doktor na pwede kong kunin at tanggapin ay yung pang-umaga. Kaso ang sabi ko kasi sa doktor, sa call center kasi kapag panggabi ka, andyan dyan yung matatamaan mo lahat ng oras na bakante sa madaling araw at yan ay may malaking bayad. Kaya malaki ang sinasahod ng isang call center agent. Yun ang sabi ko sa doktor ko. Sabi naman niya, anhin mo ang malaking sweldo kung papatayin mo naman sarili mo. Yun. So, yun ang sinabi ko ngayon sa Amerikano ko. Na sabi ko, hindi na ako makakapagtrabaho sa opisina. Pero, kung magmamanage ng isang negosyo, yan, kayang-kaya ko. Gaya nito, ang negosyo ng nanay ko, na negosyo ko na rin, kasi ang sabi ng nanay ay wala siyang maibibigay para sa akin kundi ito lang. Kasi sa mga kapatid ko meron na sila. So sabi ko kahit hindi ko naman ninanais na bigyan nyo ako, basta ang gagawin ko ay tulungan ko kayong mag-manage na negosyo. So ito ang kaya kong gawin na trabaho. At lalo na rin sa mga nanonood na nagtatanong bakit transgender ka at hindi ka nagtatrabaho sa opisina. So yun, nasagot ko na. Pinagbawalan na ako ng aking doktor na magtrabaho at magpagod-pagod ng sobra sa opisina. Pero ang magnegosyo, gaya nito, pinapayagan niya ako dahil sa negosyong ito merong tinatawag na break time. Yung pwede ka magpahinga. Yan. Kasi pag sa opisina, limitado ang iyong break time. Limitado. Pero kung magnenegosyo ka, hawak mo oras mo. Yon ang sabi ng doktor. Magnegosyo ka na lang, at least hawak mo oras mo. Hindi ka nangangamuhan. Ikaw ang amo ng sarili mo. Yun ang sabi niya. Yun daw maganda. Para daw sa kalusugan ko. So, in-explain ko yan kay Afam na taga Florida, USA. Sinabi ko sa kanya yan para maintindihan niya tayo, guys. Naintindihan naman niya at ang kagandahan dun ay malawak ang pag-unawa niya. Grabe guys, grabe. Wala akong masabi. Kung ikukumpara ko lang, kung pwede siyang ikumpara sa mga naging ex ko. As in, walang-wala silang sinabi. Kasi itong panibago ko na iniingat-ingatan ko yung pagkikilanlan namin. Kasi, syempre, nag-i-establish muna kami ng magandang pundasyon bago kami mag-jump sa isang step na magiging magkarelasyon kami. Bago kami dumating doon, sinisiguro naming maging magkaibigan kami ng lubos. Yun ang kagandahan guys. Para hindi ka magulat sa mga pag-uugali na makikita mo. Yun ang ginawa ko. Although nagkamali ako dati sa mga ex ko kasi yun ay bugso ng damdamin eh. Yung bigla akong napa-oo, yung napa-I love you too, ganyan. Kaya, syempre marupok tayo nung mga panahon na yun. Di tayo nag-iisip. Aminado ko doon. Nung time na yon hindi ako nag-iisip nung nakilala ko yung Australiano ko. Although may mga Australianong mababait, pero ang napunta sa akin barumbado. 'Di ba? Yung narcissistic na ayaw tumanggap ng pagkakamali kahit huling-huli mo na. Yun, doon ako napunta.
sabi nga 'di ba, pag minadali mo, napupunta ka sa maling tao. 'Yon. 'Yon yung lesson ko dun. Kaya ngayon, no nag ako muni-muni, dumating ito si Afam na taga USA. At laking pasalamat ko na lang sa Panginoon kasi talagang masugid siyang mag-update. Although hindi kami parang sweet-sweetan, ganyan. Although ninanais ko rin, pero siya yung tipong tao na parang tahimik, ganun. So, iniingatan ko siya kasi, syempre, talagang gustong-gusto ko siya and talagang masasabi ko naman na meron kaming parehas na mga gusto sa buhay na makamit. Talagang parehas. At meron din kaming parang tinatawag dyan yung minimithi sa buhay or sa English, goals, 'di ba? Goals. Yung meron ka minimithi, may target ka talaga na gusto mo mangyari. Tawag doon ay goals. So, yon. Parehas din kami ng paniniwala. At pinagdarasal ko lang ay gumaling siya kasi nagkaroon siya ng ubo at sipon. And ubo siya ng ubo. Kaya sabi ko, magpagamot siya. Buti sinunod niya. Nagpa-check up siya sa kanyang doktor at yun, niresitahan siya ng gamot. Kasi mahirap na. Kasi kapag tuwing Sabado, haharap siya sa mga apo niya. Kaso ubo siya ng ubo, diba? So, inano ko sa kanya, may mga anak siya at may mga apo siya. Maiging magpagamot siya para at least ligtas. Diba? Ligtas yung mga bata at hindi mahawa. Yan. Kasi, mahina pang mga resistensya ng mga kabataan na lalo na ang bata-bata pa ng edad, ganyan. And so, yun ang sabi ko sa kanya, mas magaling na sundin yung magpa-doktor ka para at least alam natin kung ano yung gamot na dapat para sa'yo talaga. At least, galing sa doktor at inadbiso ng doktor sa'yo na inumin mo yun. Yun ang maganda. So, kumuha siya ng prescription niya, reseta, kumbaga sa Tagalog, yung prescription niya, yung reseta niya. Sabi ko, bumili ka niyan sa drugstore kung ano man yung nireseta sa'yo, inumin mo kung ano yung nakalagay sa reseta, na kung 3 times a day, yan ay umaga, tanghali, gabi. Pero dapat meron kang nakain sa araw na yan. Dapat busog ka. Kasi kapag kagutom ka na nag-inom ng mga gamot, sasamasik mura mo. Didagdag gastos ka na naman. So, yun ang sabi ko sa kanya. So, dapat may laman ang tiyan bago uminom ng gamot. Yun sabi ko sa kanya. So, okay naman siya. Nakinig naman sa atin. And, kahapon nga pala guys, nung tinamusta ko siya, kasi nga, di ba, pinagpahinga natin siya ng mga ilang araw, hindi natin siya ginambala, hindi natin siya binulabog ng chat. Nag-chat lang ako, nagbigay ako ng mensahe na good morning, kamusta na siya, at pinagdarasal kung sana gumaling siya. Nag-reply. Diba? At sabi niya, thankful daw siya dahil naalala ko daw kamustahin siya. O diba? Yung mga ganon, talagang nakakataba ng puso. Talagang tuwang-tuwa ako sa ganon. And okay na rin kasi at least hindi ako stressed. Diba? And take note, binago ko na yung ayos ng shop natin, although may makikita kayo sa paligid. Ayan, ito, kukunin na yan ng customer, ewan ko kung kailan. Tapos ayun, sinampay ko lang yung damit ko dyan, sorry naman, kasi basang pawis, nagpalit tayo ng damit. So, ayun, yung lalabahan ko pa bukas, yung kulay blue na, nakabalot, yan. Ito, pero itong kulay blue na light blue, ito, yan ay tapos na yan labhan. So, yung nandoon na nasa yellow na lalagyan, lalabhan natin yan bukas din. Tapos, yun ay basket ng plastic. Ito, bagong tanggap ko ito. Ito, titiklupin ko na. At itong tiklupin din. At itong katabi ko, tiklupin din yan na damit. Tapos, may bagong tanggap ulit. Ayan, yan nasa harapan natin ito. At yun, may nakasampay pa tayo doon. Medyo pinapahangin-hanginan pa natin dahil nababad na yan sa araw. Medyo basak-basak pa kasi siya. So, yun.
chinat ko na yung customer tungkol dyan. Sabi ko, hindi kakayanin ngayon na i-deliver kasi medyo basa-basa pa. Ayoko namang mapahiya na sabihin basa pa. Binalot ko na. Ayoko naman ng ganun. Sabi ko, paarawan ko pa ulit bukas kasi hindi ako satisfied guys sa dryer lang. Kasi kapag dryer yung damit dito, nako, iba ang amoy kulog. Imbis na ang bango-bango ng damit, baka mapangitan yung customer na yan dahil gusto niyang mabango. So sabi ko, sige, paaarawan ko siya ulit and mamaya bago tayo magsaray, papasok ko yan. Tapos nga pala, sa kabilang gilid, ayan, nag-arrange tayo, ayan, not sponsored, inurong ko banda dyan sa dingding, although dati, itong harap ng ice creaman ko na yan, nakaharap dito yan sa entrada, yan, kaso, napaso ako kasi mainit pala yung ilalim niyan. Nasuot dun yung paa ko dahil nagpuwersa ako, naghatak ako ng mga basket. Na ano ako, nalapnos, nabalatan kasi nga mainit pala yung ilalim. Nasa paa ko lang naman pero gagaling na rin siya. And gusto niyo makita. Ayan. Ayan siya, nalapnosan ako. Ay, nalaglag. Ayan, sabi ko na, nalaglag siya. O yan ha, walang edit-edit yan. Talagang kung ano yung nakita nyo. Ayun, so sige guys, balik tayo mamaya, may customer lang ako. Hi guys, so yan, nagbabalik tayo. So meron lang nagtanong kung magkano ang palaba. Ayan, customer kanina. Hindi ko na binidyohan guys kasi para sa ano nila, privacy nila, hindi na kailangan silang makuna ng camera pa. And ayun, sabi ko naman sa inyo, ayan, okay naman, yun nga lang, inayos ko nga yung ref. Tapos medyo na balatan tayo dun sa talampakan natin kasi mainit yung ilalim ng ref. Pero nasabi ko na rin yan kay Afam. Kaya yun, sabi niya sa akin, pagaling din daw ako. Yun. So yun lang guys ang ating update for today. And sana nagustuhan nyo yung short update. And sa mga susunod na araw, sige, tatanungin natin siya kung pwedeng mag-picture kaming dalawa at para ma-send ko sa inyo dito para maipakita ko sa inyo guys. So yun lang guys. So thank you for watching and sana nagustuhan nyo yung konting update about my life. And sana masubaybayan nyo pa ulit. So when you click the notification bell. Ayan. So guys, thank you. Bye!